Marami tayong mga comment dito na tulad dito, tagal ko nang gusto mag-apply dyan, sir. At ito pa, sir, pwede ba mag-apply dyan as a driver from Saudi to America? Maraming gustong mag-apply dito sa Amerika, gustong magtrabaho dito. Pero iba eh, pag OFW kang pumunta dito, kung immigrant kang pumunta dito, i-explain ko sa inyo ang difference. Pag immigrant kang pumunta dito, siyempre may nauna na dito. Karamihan sa mga pumupunta dito yung mga nakapag-asawa ng AFAM. Siyempre pagdating na dito, yung AFAM mayroon ng bahay, mayroon ng kotse, mga retired na yan eh. Mga retired yan sa military, may mga pira na yan. So pagdating nila dito, hindi sila mahihirapan. At mapetisyon niya yung mga kapatid niya dito, the whole family. So pag dumating yung whole family dito, matulungan niya, patirahin muna sa bahay nila at atid sundo muna sa trabaho hanggang makabili sila ng sariling kotse. At ganun yung nangyari sa amin noon. Ganun yung ginawa namin. Nag-share kami, kumuha kami ng apartment. Yan, madali yan kasi nagtulungan kayo. Pero iba pag OFW kang pumunta dito, ikaw ang sasagot lahat sa mga bayaran. At ang apartment dito ngayon is 2,000. Kung magtrabaho ka as a truck driver dito, ang sasahurin mo siguro kung bago ka pa mga $700 to $800, ganun lang. Bigyan kita ng competition, pero i-round off natin para madali. Kunwari kikita ka ng 1,000, 1,000 a week kasi weekly dito eh. May pakita ka ko Ito, mayroon akong check dito na 1,000 ang kinita ko. Kasi pag truck driver ka dito, hindi pareho yung kikitain mo eh. Mayroong malaki this week at mababa next week. Ito, mayroon akong 1,000 dito Yan 1,009. Ayan, may maraming mga deduction na tax. Yung net pay mo, yan na lang 795 sa kinikita mong 1,000. Pag kumita ka dito ng 1,000, i-round off natin kung times 50 sa pesos, that's 50,000 a week, di ba? Sa pesos. Malaki kung anuhin mo. Pero pag dito ka tumira sa Amerika, kukulangin yan. Ngayon, example, kumikita ka ng 4,000 a month sa 1,000 a month. At di ba pinakita ko sa iyo yung deduction sa tax? I-round off natin, kinuha yung 1,000 dyan sa taxes. So 3,000 na lang natira sa sahod mo, di ba? Ngayon ang apartment dito is 2,000. So 1,000 na lang natira sa sahod mo. Siyempre kailangan ka ng sasakyan dito, hindi ka makagalaw pag walang sasakyan. Yung 1,000 mo, mga pagkain mo, kukulangin yan. Wala kang ipadala doon sa pamilya mo. Yan yung kaibahan pag immigrant kang pumunta dito, kung OFW kang pumunta dito. Ang Canada at US halos pareho lang. Mayroong mga nagbablog doon na mga Pilipino naging homeless doon sa Canada. At ang yung iba umuwi kasi hindi sila nakasurvive. Dito wala yan dito kasi hindi naman sila nagpapasok ng OFW dito. Karamihan dito immigrant. So mostly na pumunta dito nakasurvive kasi tulungan-tulungan eh. But anyway hindi issue ng working visa ang US. In-explain ko lang kung pumunta ka ditong OFW. At isa pa, kailangan may dala kang pera pang umpisa. Kasi yung mga company nito hindi mag-support sa'yo, hindi yun tulad sa Middle East. Dito sa'yo lahat. Malaki yung sahod mo, pero ikaw ang gagastos sa cost of living. So, pag pumunta ka dito, hindi ka pa nag-upisa magtrabaho, kailangan may dala kang pera
pang down sa apartment, sa CDL 5,000, kukuha ka ng sasakyan. Iwan ko, baka may iba pang alternative ha, pero yun lang ang ano ko, yung nakita ko dito, at yun rin ang nasa isip ko na parang imposible, di ba, makasurvive. Pero baka mayroong ibang diyan solution ha.